Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng 1 oras na pagtatanghal natin sa ating pong himpilan. Pero tayo po ay napapakinggan 1.5 oras at napapanood sa ating FB Live. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. At sa mga nanonood ng ating palatuntunan, sa gawing kanan po meron tayong chatroom. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mali na naman po ang pagkakaintindi nitong si Salvador Panelo. Si Cargador Panelo. Doon po sa sinasabing ipa-aresto raw ang mga tatanggi na magpabakuna na sinabi ng kanyang amo. Talagang mali wrong sabi ho eh. Bakit? Pagkakaintindi nga nila doon sa Rome statue wrong statue. Kaya ibang-iba paliwanag nito eh. Paliwanag ng mga ungas. Ang sabi naman ng kanyang among si Digongyo, siya raw ay haharap lamang sa mga korte dito sa Pilipinas tungkol po sa kaso ng mga pagpatay sa illegal drugs o kampanya sa illegal drugs. Gusto naman ngayon paimbestigahan ni Tito Soto, mga kaibigan, kung ano bisa ng face shields laban sa COVID-19 transmission. Puro walang kabuluhan, ano po? Kami na lang ang mag-Senate President. Total, ilang buwan na lang eh. Pwede mo ba i-relinquish yan, Tito Soto? Para mapakitaan ka naman namin, ha? Kung ano ang mga mas importante o mahalaga pang gampanin ng senador kaysa sayo. Mamili ka sa amin, sa mga pangkaraniwan tao. Nabutata ka lang, gagamitin mo na yung Senado para sa sarili mo. Tanong pa niya, sino raw ang genius na nambola sa gobyerno? Kailangan pa bang itanong yan? Mga walang kabuluhan, mga kaibigan, ano po? Ito naman, lakas magnakaw, lakas sa CMD. Partido, parte na kinabibilangan ni Pichay. Sila raw ay susuporta kay Sara. Bueno. Kahit anong suporta pa gawin nyo riyan. Kahit si Sara Duterte po, buhusan ninyo ng holy water, 1 drum na holy water,
Wala na po yan. Ba, pagkatapos nung kapatid niya, ito naman si Jinggoy ang nagsasabing siya raw gusto ring kumandidato sa pagka-senador muli. Alam naman namin yun Hindi na kailangang i-memorize yun. Kaya nga panay ang gamit mo sa tatay mo Pati kabastusan ng tatay mo sa pagsasayaw, yung kumakanyod. Ang tanda na, kumakanyod pa si Erap sa harapan ng asawa niya at saka mga apo niya. Tuwan-tuwa silang ipakita yung video na yun. Meron tayo nun, di ba? Yung kopya ng video ni Erap. Paano? Ginagamit ni Jinggoy, di ba? Nung na-COVID dito, araw-araw merong mga kwan Itong update sa tatay niya. Sino ba yan? Tatay mo. Lahat naman ako COVID. Ilan po yan sa mga pag-uusapan natin kasama na yung kung mayroon pa tayong oras, mga kaibigan. Itong iba mga issue pa na hindi natin napag-usapan kagabi. Bueno, ang sabi salu-salungat, sala-salabat itong pahayag ng mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon, lalo na itong Presidential Illegal Council na si Cargador Panelo, pinagpipilitan niya na yun daw mga tao. Wala naman ito, wala naman maniniwala dito Parang meron akong napanood na pinasa sa akin, title lang ang napanood, ang nakita ko Hindi ko na pinanonood yung video, ibang istasyon. Wala yan mga kaibigan Huwag niyo na akong papasahan, ako na nakikiusap sa inyo. Wala naman akong pakialam dyan sa ibang istasyon. Dahil karamihan ng istasyon ngayon, dumedede lang. Di ba? Kayo ba nakakapanood ng balitang maganda ngayon? Puro police story. At saka update dito sa pinahahaba yung update sa bakuna. Hindi naman nila makakomentaryuhan, mga kaibigan. Baliwala nang manood At least sa online ng mga yung mga legitimate news online, Diyan, makakakuha ka pa ng balita. Sa TV wala radyo. Kaya ako hindi. Dati naman, di naman ako nakikinig ng radyo Kahit ako'y nagra-radyo, hindi ako nakikinig ng radyo. Kasi nga, ang katwiran ko, pag ako nasa radyo, hindi ako nakikinig sa iba. Kahit dito sa sariling himpilan, hindi ako nakikinig Bakit Kasi ang katwiran ko, ayokong maimpluwensyahan ako nung kanilang sinasabi. Di ba? Baka mamaya tumugma yung sasabihin ko sa sinasabi nila, mapagkamalan pa akong nangongopya. Sila nangongopya di ba? Sa sasabihin natin bueno, balikan natin ito. Yun daw mga tumatangging magpabakuna ay pwedeng arestuhin. Yan ang paniwala ni Cargador Panelo, mga kaibigan, na namimigay ng bigas, dati naman niyang hindi ginagawa. Idol pala niya yung manggagancho, si Leo Marcos, mga kaibigan, Yung nakabilanggo na sa City Jail ng Maynila. Kahit daw walang batas. Ito mo iba yun sa kanya, iba yung Kidigong nyo, kukonsulta pa sa sa Kongreso. Pagagawain pa ng batas yung Kongreso Abay, eto wala Even without a law, kahit na walang batas na likhain para maging mandatory o sapilitan yung pong bakuna. Ayan po mga kaibigan. Gaya ng kanyang sinabi ng kanyang amo na
yung mga tatanggi papaaresto. Ha? Pero, ang sabi nga na mismo nung Justice Secretary, siguro nahulog sila sa upuan mga kaibigan ang sabi dinownplay nila di ba? Sinasabi na nag-e-emphasize lang daw ng pangangailangan para sa pagpapabakuna ng tao. Mga kaibigan. Pero sabi ho na nitong si Chodorte, isang law professor na dating spokesman ng Supreme Court, di ba? Sinabi niya na tanging mga hukom. Yan. Ito ang batas Ito ang talagang batas kasi. Tanging mga hukom sa pamamagitan ng pagpapalabas ng warrant ang maari lamang makapag-utos ng pag-aresto sa kanino man. Ayon sa Revised Rules of Criminal Procedures, nakalagay dyan kung ano-anong pagkakataon pwedeng gawin ang sinasabing warrantless arrest. Katulad ng ginagawa nila. Basta ka yun ang tenor nung sinasabing ipapa-aresto, di ba? Walang batas na sinasabi, di ba? Basta paparesto ko kayo. Akala mo may susunod sa kanya. Akala mo may maniniwala pa wala na nga naniniwala. Ano katunayang wala nang naniniwala? Tama yung sinabi nung isang nakikinig sa atin na nag-message sa atin kanina. Ano sabi niya? Hindi ho ba yung kanilang pananakot na ipapa-aresto ang mga hindi magpapabakuna? Yun ang katunayan niya na wala nang naniniwala dito at sumusunod pa rito sa gobyernong ito. Tama siya mga kaibigan Kaya huwag kayong mababahala. Sara nagpapalaki ng anino. Tanungin nyo kung sino mga kasama. Yan, lakas CMD. Hindi naman yung partido yan Di ba? Ginamit nyo lang yan nung panahon ni Ramos yung partido na yan. Bakit di ko malalaman? Ang dating spokesman ng lakas NUCD, CMD, mga kaibigan. Si Yumaong dating congressman, dating governor, Ifugao, congressman, Ifugao governor, Gualberto Lumawig. Malapit ako dyan mga kaibigan. Isa yan sa mga matalik na kaibigan ng tatay ko Kaya nung panahon ni Ramos, mga kaibigan, lagi akong parang hindi na ako iba doon sa opisina ng lakas NUCD. Siya ang spokesman dahil lagi kaming bumibisita ron, halos araw-araw Kabarkada ko yung ultimo mga anak niya, kabarkada ko pag hindi siya ang kasama namin, yung mga anak naman niya ang kasama namin sa mga mga kapihan, mga ganyan. Kakwentuhan namin. Ba't di ko malalaman? Huling kabit lang itong mga damuhong ito sa lakas. Yan sila Pichay na yan. Wala na si Ramos nung mga maging lakas NUCD yan mga kaibigan ano ba yan ngayon? Hindi ba yan partido ng mga magnanakaw? Ng mga may kaso? Na na si katulad ni Pichay. Hindi ba? Nagkakaso yan ng pagnanakaw. Sino ngayon ang nagsasalita para dyan? Abay, si Romualdez. Bakit? Magbebenta rin ba kayo ng cocaine? Tinatanong ko lang, makaano-ano ba ni Bongbong Marcos si Romualdez tsaka nila Aimee? Di ba magpipinsang buo yan? Di ba? Pinsan nilang buo yan
si Romualdez, yung may-ari ng isang pahayagan, mga kaibigan, na wala nang bumibili. Ultimo yung mga tao niya ron pinadala sa akin yung email para banatan yan tungkol daw sa cocaine, mga kaibigan. Panahon ni Gloria ito hanggang ngayon nasa akin yung email mga kaibigan ngayon, ang sabi ni Kwan, ito nga, sabi ni Attorney Teodorte, na professor ngayon sa law, at saka matagal nagsilbi ito sa Supreme Court, spokesman yan di ba? Naalis lang sila dyan nung wala na si Sereno, di ba? Yung tinanggal nila sa salin, pero si Digong nyo, ayaw nilang palabas yung salin. Mandatory pag sa iba. Law yan batas yan mga kaibigan. So, ang sabi, nakalagay niya sa revised Rules of Criminal Procedure. Ito yung, ito, sinusunod sa paglalapat ng katarungan, mga kaibigan. Ang nakalista dyan na mga pwede mong arestuhin tao nang wala kang warrant of arrest. Batas ito, ibig sabihin, di ba? Yung kung tawagin warrantless arrest, yan valid lamang o may visa lamang yan, mga kaibigan, kung kasama yan doon sa mga sinasabing kaso na pwede kang umaresto nang walang warrant of arrest. Pero, hindi kasali ho rin yung ayaw magpabakuna Dahil, ang ayaw magpabakuna, hindi namang krimen. Di ba? Mga kaibigan, paano ka magpapa-aresto? Bakit mo ginagawang krimen yung hindi pagpapabakuna, gayong hindi namang krimen yun? Katunayan, hindi yung kasali sa revised rules of criminal procedure. Mga kaibigan, at ang pwede lamang makapag-utos niyan, hindi si Digong nyo. Mga kaibigan, sino? Ang pwede lamang makapag-utos ng pag-aresto ay ang hukuman, ang judge. Mga kaibigan, sa Rule 113, Section 5A, holds that a person may be arrested when a crime is committed. Yan ang batas sa Rule 113, Section 5 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Ang isang tao ay maaari lamang arestuhin kung siya ay nakagawa ng krimen. Is being committed or attempting to commit an offense. Kung siya ay gagawa o magtatangka na gumawa ng krimen, yan, pwede mong arestuhin yan. Sa Section 5B, nasasaad na ang isang tao ay pwedeng arestuhin when an offense has just been committed. Kung ang krimen ay nagawa niya lang, kagagawa lang, katatapos niya lang gawin ang krimen. And the officer, hindi pa tapos yun. Diba, gumawa ng krimen. Ito, gumawa ngayon ng krimen. Pumatay. Hindi pa tapos yun. Pwede siyang arestuhin. Pero, and the officer, sino yung officer? Yun yung aaresto. Di ba? Has probable cause to believe. Has probable cause to believe it. Kung inaakala nitong dadakip sa kanya, merong dahilan, merong sapat na nakadahilan ng aarestuhin siya. Base. Hindi pa tapos, base.
based on personal knowledge. Yan ang tandaan nyo sa batas. Ano ibig sabihin nun? Abay, ang ibig sabihin po nun, yung aaresto sa'yo, dapat, matibay ang kanyang, ang kanyang pinanghahawakan, base sa personal knowledge. Ano ibig sabihin ng personal knowledge? Pinaliwanag na ng Korte Suprema yan, mga kaibigan, na ang arresting officer, pwede kang arestuhin kapag nakita. Yun ang personal knowledge Di ba? Kung nakita yun nung umaaresto sa'yo. Halimbawa, may pinatay ka. Nakita nung aaresto sa'yo na ikaw ay pumatay. Nakita niya Kasi ang katumbas ng personal knowledge, nakita mo, di ba? Otherwise, wala kang personal knowledge kung, halimbawa, bigyan ko kayo ng senaryo, ganito. Ayoko sanang talakayin ito Dadami kriminal Ganito yan. Halimbawa, nandiyan kayo sa karsada, merong binarel o sinaksak diyan sa karsada. Pagkatapos na manaksak nung kriminal, tumakbo ngayon. Umuwi ng bahay, di ba? Dumating ang pulis. Ang sabi ng pulis, ang daming tao dahil may patay doon, di ba? Ano nangyari dito? Naku, sinaksak ko. Sino sumaksak diyan? Tumakbo umuwi ng bahay. Pero kilala ko yun Alam ko bahay nun alam mo ba? Sige, samahan mo ko. Sinamahan ka ngayon. Sinamahan ngayon yung arresting officer. Tinuro. Yan ang bahay. Yung pulis, pinasok yung bahay. O kumatok. Kahit kumatok pa siya, o kaya pinasok niya yung bahay para arestuhin niya yung tao. Pwede niyang gawin yun, di ba? Dahil pulisya di ba? Magagawa niya. Yung mga illegal na pag-aresto, ginagawa, yung pa. May nagturo. Pagdating sa korte, dismiss yun. Sa basura pupulutin yun. Alam niyo kung bakit? Wala siyang personal knowledge. Hearsay yung kanya merong nagturo lang sa kanya Nag-identify sa kanya na yun na niya ang pumatay. Siguro kaya ginawang ganun ang batas kasi para maiwasan, di ba? Na yung mga tao magturo ng gagamitin yung batas para yung pagtuturo sa kagalit nila, laban sa kagalit nilang tao. Yan siguro ang dahilan kung bakit iyan ang batas. Hindi ba? Yan yung meron ng mga ruling ang Korte Suprema tungkol dyan mababaliwala yung kaso. Kahit na sabihin mong maakyat sa piskalya, yung piskal naman isinampa sa husgado, mga kaibigan, kung ganun ang senaryo, wala yun. Pagdating sa hukuman, ito gagamitin na batas. Procedure yan sa pag-aresto Di ba? Bakit ba kinu-question? Bakit sumisigaw ng kawalang katarungan itong mga pinatay sa kampanya ng droga? Kasi hindi sinunod ng pulis ang procedure. Ganyan din doon sa mga kaso kung bakit nadidismiss pagdating sa hukuman. Yung mga kaso ng droga, pagdating sa hukuman, nadidismiss. Bakit? Merong procedure. Halimbawa, yung kaso ng droga, hindi ba merong mga procedure yan?
kailangan kaharap ang representative ng Department of Justice. Sino yun? Piskal. Hindi ba? Pag inimbentaryo mo yung mga nahuli, yung sinasabing ebidensya. Kaharap mo, hindi lang yung representative ng Department of Justice. Kailangan meron pang media. Ito naman mga tarantadong pulis na walang hiya, mga kaibigan, ang ginagawa nito, umahanap sila ng tao, o kaya yung kakilala nila, sila lang. Hindi nila sinusunod yon. Kahit walang media, meron dong mag-a-attest na nandun siya kahit wala siya ron. Sino yon? Yung mga peking media. Mga kaibigan. Kaya makikita mo, karamihan sa pag inaaresto nila, yung kinikikilan lang nila yan Pag hindi yan nagbigay, tinutuluyan. Yan yung mga biktima ng hulidap ng mga pulis. Mga kaibigan, meron silang kontak na isang tatayo na magpapakilalang taga-media. Kontak na nila yun. Bakit natin nalaman? Paano? Meron tayong nasubaybayan na kaso na ganyan ang kaso, mga kaibigan. Abay, natuklasan ng abogado Lahat pala ng kinakasuhan nitong mga tarantadong pulis na ito, mga kaibigan, yun at yun din yung media personality na ginagamit nila sa pag-submit ng police report, mga kaibigan. Andun na niya si ganito, kahit wala doon. Andun na niya si ganon. May ID pa ng media pero hindi naman legitimate na media man o media practitioner Yan. Kaya pagdating sa hukuman, dismiss ang kaso. Bakit? Hindi sinunod yung procedure. Mandatory yun, mga kaibigan, yung presence ng media ng Department of Justice. May barangay official pa di ba? Yan po yung mga kailangang saksi sa pag-imbentaryo ng mga ebidensya na sinasabi ng pulis na nakuha nila sa mga kinakasuhan nila. Yan. Ngayon, naintindihan nyo na, di ba? Ang paliwanag. Ang sabi naman ng Integrated Bar of the Philippines, National President na si Domingo Egon Cayosa, there is no legal basis for potential arrest. Walaan niyang potential na o walang basihang legal para sa potential na pag-aresto. As there is no law as yet punishing refusal to be vaccinated. Sinabi natin kagabi yan mga kaibigan Itong sina Roque, itong sina Butike, mga kaibigan, si Tabat Payat, si Pat Intin, alam nyo, nagsasite ng batas gumagamit ng mga batas bilang referensya upang bigyang katwiran ang baluktot na sinasabi ng amo nila para maipagtanggol nila. Kasi hindi mo madidepensahan ito Kamukha lang to nung naghamon sila kay Justice Carpio Hindi nila kaya harapin yung katotohanan. Yung sinasabi ni Digong nyo na siya lang daw. Silang dalawa ni Enrile nag-uusap. Ikaw lang ang may kapangyarihan mag-decide yan Ano? Na putulin yan magdesisyon sa treaty. Aba, hindi totoo yun Kasi nasa batas, kailangan merong participation ng pagsang-ayon ng Senado, ang anumang tratado, mga kaibigan. So, baluktot lahat ito. Ngayon, bakit nila ginagawa yan? Kasi walang maipagmamalaki ang gobyerno
Ni wala nga silang ginagawa eh. Sa pandemic, ano lang ginagawa nila? Kundi mag-utos ng bawal, bawal lang, walang suot na face shield. Ang liliit na bagay. Hindi para pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan laban sa pandemya. Kung hindi, paano natin pagsasamantalahan? Yung yun ang lumalabas Nakita ninyo yung OWA, na ang laki ng nagkakamal na pera dyan. Katakot-takot na pera yan. Kaya nila ginajustify yung mahabang quarantine dito sa Pilipinas. Walang kabuluhan. Bakit? Pinagkakakitaan nila Ang OWA, magkano kinikita dyan sa quarantine facilities? Huwag mo sabihin walang kickback yan. Huwag mo sabihin walang rebate yan. Pag binayaran, palalabasin, babayaran natin to. Mag-uusap na sa likuran yan. Asan yung komisyon ko? Di ba? Subukan mo, paigsiin mo yung araw. Kaya maraming kababayan natin ayaw nang umuwi dito. Naantay nila, mawala na ito si Digong nyo. Mag-eleksyon na. Ang tagal na nga nila naghahanda makauwi. Una pa lang, masasagupa ng mga kababayan nating magbalik bayan dito. Yung mga konsulado nating puro inutil sa ibang bansa, tsaka mga embassy, lalo sa Amerika. Kung ano-ano, online, wala naman lahat, hindi naman gumagana yun, hindi man nila sinusunod yun. Ano lang yun? Props lang yun. Para masabi lang na may ginagawa sila. Kinatatamaran nila yan o hindi natin maintindihan. Parang ayaw nilang puntahin dito ang mga kababayan natin. Kasi nga, di ba, yung mga, lalo na yung mga American citizen, di ba, na Pilipino, parang ginagantihan nila ang Amerika. At ang nako-compromise, itong mga PhilAm, di ba, na gustong magbalik bayan dito, na itong mga ito, karamihan dyan, baka 95% niyan, yung mga citizen sa Amerika, naninirahan na dyan at meron ng American ang kanila ng citizenship, mga kaibigan. Baka 95% niyan tumutulong dito sa ekonomiya natin sa paraan na kanilang pagpapadala ng remittance sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, di ba? Nakatutulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos ayaw mong papasukin. Bakit? Binebenga nila yung Amerika Kumbaga, hampas sa kalabaw yan Di ba? Ayaw nila. Parang may statement nga dito si Digong nyo Di ba? Na kayong mga green card hindi kayo Pilipino, anya. Ba, hindi na raw Pilipino yun. Yung mga US citizen. Mga kaibigan, hindi na raw Pilipino. Hindi pala Pilipino yun Ba't hindi mo pina-abolish yung dual citizenship? Di ba? Kung ano-ano lang pinagsasabi mo para lang may pagtalunan. Kasi yung pagtatalunan ninyong walang kwentang mga issue, kamukha nito, na walang basihan. Ito ang magsisilbing smoke screen na magtatakip para hindi mapag-usapan ang kapalpakan nila. Para hindi mo mapag-usapan yung pagkakalat ng mga tarpaulin ni Sara Duterte. Yan. Di ba? Ang kakapal ng mukha nyo. Nagagawa nyo pa yan. Sa kabila na binaboy nyo tong Pilipinas tsaka yung gobyerno, nagagawa nyo pa yan, lakas pa ng loob nyo. Ipagpapatuloy daw yung nasimulang lagim, mga kaibigan. So, sabi ng IBP, International Integrated Bar of the Philippines, wala niyang batas na nagpaparusa sa mga tumatangging magpabakuna. Ayan. Pero,
Ano interpretasyon nito? Itong wrong statue. Ang maling, kaya ito si Panelo, hindi nananalo, wala pa ako nabalitang na ipanalong kaso ito eh. Noong nagpa-practice to, tinan ninyo, ang pinakamalaking kliyente niyang naging sensationalized, di ba? Yung si Mayor Sanchez, convicted. Paano? Mali ang batas nito eh. Mali ang pangunawa niya sa batas eh. Ano sabi raw ni Cargador Panelo? Yun daw utos ng kanyang amo is not without any constitutional basis. Hindi raw ito sa walang pinagbabatayan. Sabi niya, Article 2, dun daw sa Article 2 ng Saligang Batas, at Section 4, mandates, ito eh, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Tama naman yun, nasa Constitution yun. At ang sabi niya, the country is in a state of national emergency. Drastic times demand for drastic measure. The Constitution has given sufficient authority to the government to manage the crisis even as it vigorously towards achieving herd immunity while our people look forward to reaching it. Mga kaibigan, may tungkulin daw ang gobyerno, na ika nga pamahalaan, ang krisis. Kahit na para daw marating natin yung herd immunity. Yan, habang ang mga tao ay nagsisikap na maabot yan, mga kaibigan. Ang problema rito, wala naman dun tumutukoy tungkol sa tungkol sa COVID, pandemic. Sa pandemic, meron ba yan? Ang tanong ko lang ito, hindi ako abogado. Yung bang, kasi may binanggit siya dyan, to serve and protect eh. Di ba? To serve and protect the citizenry o yung people, yung mga mamamayan. Ang tanong ko, tinanong na rin, binanggit na rin natin kagabi ito, kanina, binabasa natin ang mga balita, yun din ang tanong ng ibang senador. Bakit, Anya? Hindi mo ba mapapasunod ng tao? Mahihimok ang tao ng pagbabakuna kung hindi mo sila tatakutin? Pagbabantaan? Walang ibig sabihin yun eh. Yung sinasabi nila, walang kaugnayan dito eh. Sa sinasabi ng konstitusyon, mga kaibigan. Palibasa, itong si Panelo, laging sabit ito eh. Kahit kailan, di ba? Sabit ito eh. Mga kaibigan eh. Pareho silang mag-amo. Sa bandang uli, tumitining, mali eh. Laging, dispalinghado. Ang sabi itong si Panelo, meron din siyang katulad na argumento, nung nakaraan, na mali rin ang pagkaintindi niya. Hindi naman pagkaintindi. Nagpipilit na ewan ko kung yung trying hard na magpa-bright. Hindi ka naman bright as a lawyer. Mga kaibigan. Hindi ka naman bright Hindi ka naman nakilala sa pagiging mahusay na abogado Di ba? Sa pag-epal, yan, nakilala ka dyan. Para kasi, ang kategorya nito yan, sila Topacio. Yung maiingay, alam niyo yung maiingay, mababaw yan Di ba? Ang sabi nga sa kasabihan, totoo yun
Kapag ka ang dagat tahimik, malalim yan. Pero pagka yan ay maingay, maalon, mababaw yan. Maingay mga kaibigan So, noong 2020, ang sabi nitong si Panelo, na si Digongyo pwede raw magdeklara ng martial law dahil meron daw actual invasion. Actual invasion, of the coronavirus disease. Mga kaibigan, ang presidente raw, yung presidente Digongyo, na may batas di ba, pwede sila magdeklara ng martial law. Pero yun dadaan sa Kongreso yun Hindi ito kamukha nung Constitution sa panahon nung 1935 Constitution na ginamit ni dating Presidente Marcos sa pagdedeklara niya ng martial law. Magkaibang Constitution ito. Doon kasi, justified si Marcos lang Hindi kailangang dumaan. Walang sinasabi ang konstitusyon tungkol sa paano ang proseso na pagdadaanan sa pagdedeklarang ng martial law. Kundi presidente lang bilang commander-in-chief. Ngayon hindi Kita ninyo yung sa Mindanao, di ba? Nagdeklara to si Digongyo ng ng martial law, di ba? With the approval ng Congress. At bukod doon, sa aaprubahan ng Congress yan, merong certain period lamang na pwedeng magkaroon ng bisa yung martial law. 60 araw, ganyan, di ba? Ganun lang ang sinasabi. Hindi pwedeng forever kamukha nung kay Pangulong Marcos noon. Ngayon, ang sabi nung nakaraang taon pala ito, ang sabi pala nito, abay sinasalakay daw tayo ng coronavirus disease. Yung tinutukoy na invasion sa Constitution, although siguro walang tukoy na, pero may banggit sa invasion dyan yung in case of invasion, insurrection, di ba? Mga ganon. The commander-in-chief, the president, can declare martial law. Parang ganon ang tenor, di ba? Pero yung invasion, tumutukoy yun sa pagsalakay. Mga kaibigan, wala naman pagsalakay dito ang katunayan, binigyan nila ng permiso yung mga gustong sumalakay sa atin na malayang makapasok dito Sila nagbigay ng permit sa China. Di ba? Kaya, pasok ka na rito. Ito'y invasion, pero with the approval ng administrasyon ni Digongyo. Tinanggal yung restriction sa pagpasok ng incheck na dati restricted yung mga incheck na pumasok dito na walang visa. Ano ginawa nila? Nag-issue ng visa upon arrival. Nagdagsaan ng incheck. PLA, ang dami rito. Karamihan dyan, nagtatrabaho sa Pogo. Yung iba naman, pati kriminal, pinapasok din dito. Di ba? Yan yung nagkikidnap dito, pumapatay ng kapwa nila incheck para kapalit ng pera. Di ba? Ayun, ang sabi ni Panelo, meron na raw, invasion ng corona disease. Di ba yung invasion, yun? Pagsalakay ng mga dayuhan. Yan ang tinutukoy dyan Ngayon, kung yan local, insurrection ang tawag dyan. Kaya binabanggit sa Constitution yun. In case of invasion, insurrection, mga ganyan, di ba? Rebellion, yan pwede.
mga kaibigan, magdeklara ng martial law. Pero bago niya maideklara, kailangan dumaan sa proseso sa approval ng Kongreso. Alinsunod sa 1987 Constitution, mga kaibigan, na yan ang ating konstitusyon ngayon. Hiniling ngayon, yung sinabi ngayon na yun ni Digong nyo, hininga ng komentaryo si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ano masasabi mo sa sinabi ni Panelo? Ang sabi ni Justice Carpio, natawa si Justice Carpio. Ako nga, kahit hindi ako abogado, natawa ako eh. Dito nabasa ko ito. Hindi ko na, napansin to Noon last year meron daw actual invasion of the coronavirus. Tarantado ito nga. Yan ba advisor mo? Mga kaibigan, Jesus Mariosep, buti hindi niya sinabing invasion ng zombie. Mga kaibigan, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! 2020 last year. Ngayon, noong 2018 naman, sabi niya, a state of emergency authorizing the police and military to suppress any and all forms of lawless violence in Mindanao and to prevent such lawless violence from spreading and escalating elsewhere in the Philippines. Bakit niya sinabi yan? Yan ang kanyang paliwanag. Kaya raw, pinaglalagay sa Bureau of Customs yung mga yung mga sundalo. Mga kaibigan, sira ulo nito. Isipin mo, tinake over mo yung sarili mong agency. May aagaw ba ng Bureau of Customs? Yun daw, kasama yon yung paglalagay nila, binibigyan katwiran bakit kayo naglagay ng mga sundalo dyan sa customs? Nag-martial law lang kayo. Diba? Ang isusuppress nyo yung mga lawless violence dyan sa Mindanao at para masupil yan nakumalat at lumaki pa sa ibang panig ng Pilipinas. Yun daw ang dahilan kung ba't naglagay ng sundalo sa Bureau of Customs. Sabi ni Panelo noong 2018. Ano kinalaman ng opisina ng Bureau of Customs doon sa all forms of lawless violence? Sila ba yun? Sarili mong agency ng gobyerno yan Hindi. Ang totoo, kaya sila naglagay ng sundalo. Labag sa batas yun, Alam nyo ba yun? Nasa active service yung mga pinagtatalaga sundalo. Mga kaibigan, labag yun sa batas. Na kung tawagin double compensation. Mga kaibigan, ang mga nasa active service,
ng Armed Forces of the Philippines, active aktibo ka. Hindi ka pwedeng i-assign sa mga civilian government agency. Bawal yan. Natatandaan ko nga, nung panahon ni Presidente Cory, di ba si Tita Miriam naging commissioner ng, ang tawag pa noon dyan, Bureau of Immigration and Deportation. Naging panauhin namin si Defense Secretary Fidel Ramos sa UN Walkers Club dyan sa Manila Hilton. Ako, tanda ko ang mga accounts nagtanong ako kasi nga ako lang ang bumabanat dyan sa Bureau of Immigration noong panahon na yon, na mabango ang pangalan ni Tita Miriam, mga kaibigan. Pero maraming katiwaliang nangyayari na natatakban ng kanyang publicity, mga kaibigan. At pag kami mga negative na na istorya labang kay Miriam, hindi nilalabas ng periodiko. Alam niyo kung ano lang nailabas ng periodiko labang kay Miriam noong panahon na yon? Nung ako idemanda ni Miriam. Yun ang lumabas sa periodiko. Mga kaibigan. Ngayon, noong panahon na yon, si Miriam, kasi may kapatid na military yan si Miriam, na miyembro ng Reform the Armed Forces Movement ng RAM. Defensor, Colonel Defensor pa noon. Kung di ako nagkakamali, kapatid niya yon. Ngayon, nakapasok ngayon dyan sa immigration bilang mga executive, mga department heads, mga hepe sa mga departamento ng immigration. Natatandaan ko pa yung Navy Captain, Commander na si Domingo. Hindi ko malaman kung ito'y kaano-ano nitong si Andrea Domingo, yung nasa PAGCOR ngayon. Kasi, yung si Andrea Domingo, isa sa mga, mga tauhan ni Tita Miriam nung sila ay nasa immigration. Mga kaibigan, sila Major Pabalan. Maraming military officers yan na nasa active service. So, naging panauhin si Ramos sa forum ng United Nations Walkers Club dyan sa Hilton. Nagtanong ako, jumpak ito punong-puno ng tao. Tinanong ko kung bakit pinapayagan na itong mga nasa active service ng Armed Forces of the Philippines ay maitalaga dyan sa immigration bilang humahawak ng mga civilian position. Sabi ko pa kasi ang nakalagay sa batas hindi sila pwedeng humawak ng anumang pwesto sa civilian agency ng gobyerno. Sabi ni Ramos, bawal nga ho yan Sabi nga babayaan ho ninyo at atin niyang papaimbestigahan. Nangawala sila lahat doon Doon lang sila natanggal Mga kaibigan, kung walang nagsalita na kamukha natin, that time, kinukwento ko lang sa inyo, yun ang sinasabi dito. Yun ang ibig sabihin. Sa paliwanag naman ni Juan, ang layo ng paliwanag niya. Di nangangahulugang hindi niya alam ang batas. Di ba? Walang sino mang nasa active service ng Armed Forces of the Philippines ang maaaring
maitalaga sa anumang posisyon sa mga civilian agency ng gobyerno. Yun ang batas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bago po tayo magpaalam sa mga nakikinig sa atin sa DWBL, ay babatiin muna natin kasi birthday niya. Birthday niya pa ngayon ni June Ann Bless Vergara. Anak ni Meganel. Si June Ann Bless Vergara, 26 birthday po niya ngayon, ngayong June 24. At nasa Australia sila, taga-Australia ito. At dahil birthday niya ngayon, at sa lahat ng mga may birthday, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire!